Ikadalawa ng Abril, 1988, Franklin County, North Carolina. Si Ivan McGuire ay tumalon mula sa Twin Beach na eroplano sa taas na 10,500 talampakan. Hindi ito bago. Kitang-kita ang ayos ng helmet camera niya sa dalawang tao sa itaas. Kahit malayang bumabagsak siya mula libu-libong talampakan. Lahat ay normal. Naka-on ang kanyang camera. Ang magkasamang bumabagsak sa itaas niya ay naabot na ang gusto nilang taas, binuksan ang kanilang parachute at lumutang palayo. Ngayon, siya naman ang susunod. Inabot niya ang kanang bahagi ng kanyang baywang para hilahin ang ripcord. Makikita mo pumasok sa frame ang kanyang kaliwang kamay. Hinila niya ang bag at walang nangyari. Isang profesional na skydiver na nakalimutang isuot ang parachute. 16 na elite na divers ang nalunod. Isang pagpatay na walang gumawa. At 46 na tao ang napatay ng isang balat ng Nogales. Ito ang 6 sa pinakamasasamang sakuna sa skydiving sa kasaysayan ng tao. Maligayang pagdating sa extreme. Abril 2, 1988 ay isang abalang araw para sa lahat sa Franklin County Sports Parachute Center sa North Carolina, kabilang nga si Ivan McGuire, isang 35 taong gulang na empleyado sa telekomunikasyon. Si Ivan ay adik sa skydiving, may higit 800 opisyal na talon noong 1988. Layunin niyang maging top skydiving photographer sa Amerika. At hindi yon madaling gawain dahil ang pagkuha ng video ng skydiving noong 1988 ay isang napakahirap na proseso. Dati, wala pang GoPro camera na pwedeng idikit sa helmet. Para sa kanyang makakuha, si Ivan ay nagsuot ng custom na setup na binubuo ng isang malaki at mabigat na video camera na nakakabit sa kanyang helmet, makakapal na kable na nakalawit sa kanyang katawan at isang mabigat na battery pack na nakatali mismo sa kanyang likod. Ang harness na nagpapagana sa setup na ito ay nakatali sa kanyang dibdib at balikat parang parachute. Hindi naman delikado ang trabaho at si Ivan ay isang perfectionist at yun mismo ang dahilan kung bakit nandun pa rin siya noong ikadalawa ng Abril. Karaniwan, natatapos si Ivan ng tanghali, ngunit nung araw na yon, umabot siya hanggang 2:30 ng hapon para pag-usayin ang kanyang video skills. 2 beses na siyang tumalon ng maayos noong araw na yon, kaya walang rason para isipin na iba ang kalon na ito. Simple ang plano. Tatalon si Ivan mula sa eroplano, asunod ang instruktor at baguhang estudyante sa kanilang unang dive. Babagsak siya sa ilalim nila at kukunan ang buong karanasan mula sa ibaba. Para sa isang lalaking may 8, daan na talon ito ng pinakakaraniwan para sa kanya. Kaya sumakay si Ivan sa eroplano at ayon sa plano, nang umabot ang eroplano sa 10,500 talampakan si Ivan ang unang tumalon. Ilang sandali lang, sumunod ang magkasamang pares at sinundan sila ni Ivan ng perpekto. Ibig kong sabihin, hindi ako nag-skydiving at kung ikaw ay nag-skydiving, ipaalam mo sa akin sa mga komento. Pero mahirap panatiling matatag ang anggulo ng kamera nang walang reference habang nasa ere. Nang marating ng pares na sinusundan ni Ivan ang kanilang gustong taas, binuksan ng instruktor at estudyante ang kanilang parachute sa tamang oras at unti-unting lumayo. Naging perpekto ang lahat, turno na ni Ivan. Hinila niya ang ripcord sa kanang balakang pero walang nangyari. Makikita mong pumasok sa frame ng kamera ang kaliwang kamay niya. Sa una, parang normal lang na pag-aayos ito. Pero pagkatapos ay nagbago ang kilos at naging mas desperado ito. Ang kanyang kamay ay naghahanap, kumakapa at sumusunggab sa wala. Sa bilis na 150 milya bawat oras habang papalapit ang lupa, napagtanto ni Ivan McGuire na wala siyang suot na parachute. Sa huling segundo, nawala ang profesional na galaw ng kamera. Ang kuha ay maras na yumanig at naging magulo, puro puti at ulap, habang desperadong hinahanap ni Ivan sa kanyang likod ang parachute na wala naman doon. Bago maputol ang tape, parang narinig na sinabi ni Ivan ang 2 salitang ito sa kanyang kamera. Hindi. Pagkatapos, kadiliman. Mabilis na dumating ang tulong sa lugar, ngunit wala na rin itong nagawa. Agad namatay si Ivan nang bumagsak. Natagpuan ng katawan niya sa gubat, mga 1.2 milya mula sa paliparan. Nahaharap ang mga investigador sa tanong, paano nakalimot ng parachute ang isang veterano? Parang pupunta ka sa isang road trip tapos nakakalimutan mo ang susi ng sasakyan, hindi talaga makatuwiran. Marerealize mo lang yon pag nasa kotse ka na. Pero huli na nang mapagtanto ni Ivan, paano nga ba ito nangyari? Ang masakit na sagot ay natagpuan sa hangar. Naiwan pa ring hindi nagalaw sa lupa ang parachute ni Ivan.
Nagmamadali para sa ikatlong lipad niya ng araw na yon, isinuot niya ang mabigat na camera harness at mabilis na tumakbo sa eroplano. Dahil ang malaking battery pack at malalapad na strap ay nakapatong sa kanyang mga balikat kung saan karaniwang nakalagay ang kanyang parachute, pakiramdam ng kanyang katawan ay parang kompleto na ang gamit niya. Dagdag pa ang matinding pagod mula sa dalawang matagumpay na talon sa isang araw kaya't naging nakamamatay na bitag ito. Ang masaklap sa insidenteng ito ay may isang tao na nakapagsalba na kay Ivan noong araw ding yon. Maaga noong hapon, sa pangalawang talon niya, nahuli siya ng kasamahan na papuntang eroplano na walang parachute. Bumalik si Ivan, kinuha ang parachute, tinapos ang talon at ligtas na lumapag. Hindi niya ito itinuring na seryosong insidente. Dapat sana ay ikinabahala niya yon. Habang ang kwento ni Ivan ay malungkot at diretsong kaso ng pagpapabaya, mas komplikado ang susunod na 5 kwento. Nagsisimula sa nangyari sa Ohio noong Agosto 27, 1967. Dapat sana ito ang talon na minsan lang dumarating sa buhay. Ilang linggo bago ito, nagpakitang gila si Bob Carnes sa airshow gamit ang sariling North American B-25 Mitchell, ang eroplano na ginamit sa mga misyon sa Pasifiko papuntang Germany noong hindi pa kaibigan ng bansa. Si Bob Carnes ay may isa nito sa kanyang koleksyon at bilang pasasalamat sa suporta ng skydiving community sa kanyang airshow, nag-alok siya ng hindi matatanggihan ng mga seryosong skydiver sa Ohio. Libreng talon mula sa bomber noong ikalawang digmaang pandigdig sa 20,000 talampakan. Kumalat agad ang alok sa buong komunidad at pagsapit ng Agosto 27, mga 30, sa pinaka-veteranong skydiver sa estado ang nagtungo sa Ortner Airport sa Wakeman, Ohio para tanggapin ang alok niya. Dahil sa dami ng tumanggap sa alok, hindi tuloy makalipad ng eroplano noong una. Hiniling nila sa mga hindi pag-aanong bihasang skydiver na umatras muna, tanging ang pinakamagagaling lang ang natira. Gusto kong malaman mo kung gaano kaseryoso ang mga taong ito. 17 sa 18 na napili para sa pagtalon ay miyembro ng United States Parachute Association. Marami sa kanila ay may mahigit 200 na talon na naitala kaya nakakabigla ang mga sumunod na nangyari. Nagsimula ang problema kay Bob Carnes bago pa man lumipad ang eroplano. May malubhang depekto ang kanyang kagamitan sa nabigasyon na hindi niya sinabi kanino man. Hindi pwedeng sabay gamitin ang kanyang radyo at VOR system na nagsasabi sa piloto ng eksaktong lokasyon. Maari lang siya makipag-usap sa air traffic control o mag-navigate, hindi pareho. Sa karaniwang araw, maliit lang itong abala. Pero noong Agosto 27, 1967, isang makapal at siksik na sapin ng mabibigat na ulap ang bumalot sa Hilagang Ohio, lubusang tinakpan ang lupa sa ibaba. Kahit noong 1967, malinaw na nakasaad sa mga regulasyon na kailangan mong makita ng malinaw ang lugar ng lapagan. Pero si Bob ay may 18 piling skydiver sa likod at gusto niyang matuloy ang pagtalon. Pinatay niya ang onboard navigation para makausap ang Cleveland Air Route Traffic Control. Hiniling niya sa radar controller sa lupa na igabay ang B-25 bomber niya sa Ortner Airport drop zone. Ngayon, kasabay ng paglipad ni Bob, isang photographer na nagngangalang Ted Murphy ang nagpalipad ng maliit na Cessna 180 na may layuning kunan ng litrato ang mga skydiver mula sa impapawid. Dito nangyari ang isa sa pinakamalalang maling pagkakakilanlan sa kasaysayan ng aviation. Dahil noong 1967 ang radar pang sibilyan ay parang isang kumikislap na tuldok lang sa isang screen. Walang mga tag na nagpapakita ng laki, uri o altitude ng eroplano. Ang isang napakalaking B-25 bomber mula sa ikalawang digmaang pandigdig at isang maliit na Cessna 180 ay magkapareho lang ang itsura sa radar screen. At sa radar room sa Cleveland, kakalipat lang ng shift. Umalis muna ang pangunahing controller na kausap ni Carnes para magkape, iniwan ang kapalit bilang tagabantay sa radar. Nang umupo ang kapalit na controller at tumingin sa mga kumikislap na tuldok, napokus siya sa isang blip na inakala niyang si Carnes at nagsimulang magbigay ng mga direksyon. Nakikipag-usap ang controller kay Bob Carnes sa radyo, pero ang minomonitor niya sa screen ay ang Cessna ni Ted Murphy. Dahil lumilipad si Carnes nang walang nakikita sa loob ng mga ulap, wala siyang magawa kundi magtiwala at sundin ang bawat utos na ibinibigay ng controller sa kanya sa pamamagitan ng headset. Nang umabot ang tuldok na akala ni Bob sa drop zone ng Orton Airport sa controller screen, sinabi niya kay Carnes na pwede nang bumaba. Hindi niya alam na ang blip na tinitingnan niya ay ang Cessna ni Ted Murphy at si Carnes.
At ang totoong B-25 na may sakay na 18 skydivers ay mga 12 milya ang layo mula sa Orton Airport direkta sa ibabaw ng bukas na tubig ng Lake Erie. Tandaan, lumilipad si Bob ng bulag na bulag kaya nang marinig niya ang all clear mula sa controller, binigyan niya ng go signal ang mga skydiver para tumalon. Buksan ng jump master ang pinto at kahit na malinaw na sinasabi ng regulasyon noon na huwag kailanman tumalon ang mga skydiver nang hindi nakikita ang lupa. Sa ibaba, tumalon ang 18 mula 20,000 talampakan sa makakapal na ulap na di nila makita ang kabila, sobrang kapal para malaman ang nasa kabilang side. Matagal silang nasa total freefall habang bumabagsak sa gitna ng sobrang kapal na puting ulap. Lumabas sila sa ilalim ng mga ulap mga bandang 4,000 talampakan at imbes na damo at lupa, tubig ang nakita nila. Nagsimulang magpanik dahil nung 1,967 sobrang bigat ng gamit sa skydiving. Ang divers ay may makakapal na jumpsuit, mabibigat na bota at 40 libra ng canvas at nylon na gear. Sa ganoong kalagayan, kahit makaligtas sila sa pagbagsak, lulubog agad sila. Mayroon lang silang mga 30 segundo mula ulap hanggang lupa. Isipin mo kung gaano katagal ang 30 segundo habang bumabagsak ka sa terminal velocity. Walang paraan para huminto. Malakas silang bumagsak sa lawa. Ang malalaki at mabibigat nilang canopy ay bumagsak sa ibabaw nila at ang mga parachute nila ay agad naging basang lambat, hinila sila pababa sa ilalim ng tubig. Hindi agad naintindihan ng mga tao ang kanilang nakita. Sa lawa, napansin ng mga nagbabangka, kabilang sina Dean Phillips at Richard Ralph na magbayaw, ang maliliit na hugis na bumabagsak mula sa ulap habang naglalakbay nung linggo. Akala nila nung una, isang kawan ng mga seagull ang pinapanood nilang sumisid sa tubig. Akala ng iba, basura o kalat lang na illegal na itinatapon mula sa eroplano ang nakikita nila. Hindi nila naisip ang nakakatakot na katotohanan hanggang bumukas ang mga parachute at bumagsak ang malalaking canopy sa tubig. Ibinigay ng mga nagbabangka ang buong bilis ng kanilang mga makina at nagmadaling pumunta sa lugar ng pagbagsak para tumulong. Pagdating sa pinagbagsakan, agad hinawakan ng mga nagbabangka ang buhol-buhol na lubid at pilitin nila ang mabibigat at basang tumalon papunta sa kanilang bangka. Sa isang himala, nailigtas nina Phillips at Ralph mula sa tubig nang buhay sina Robert Coy at Bernard Johnson na parehong tumalon. Sinubukan nilang buhayin ang isa pa pero hindi siya nabuhay. Sa kabila ng mabilis na pagsagip at iba pang pagsubok ng mga bangkero, lumubog ng malalim at di naabot ang mga skydiver. Ang sumunod na paghahanap ay tumagal ng 53 oras. Mahigit 400 kataw ang dumagsa sa bayan ng Huron, Ohio. Mga unit ng Coast Guard, eroplanong militar, 30 plus bangka at mga tauhan ng pagsagip mula sa iba't ibang bahagi ng estado. Hinagilap nila ang bawat sulok ng baybayin, ngunit huli na. 16 sa 18 skydiver ang nalunod. 2 lang ang nabuhay ng sapat para maligtas sa tubig. Ang imbestigasyon na sumunod ay matindi, masinsinan at mabagsik. Napatunayang si Kaynes ang may sala dahil sinadya niyang ihulog ang mga skydiver sa ulap nang walang visual na kontak sa lupa na labag sa regulasyon ng pamahalaan. Bilang resulta, tuluyan siyang tinanggalan ng karapatang magpalipad ng komersyal na eroplano o magsakay ng pasahero. Bukod pa sa pagkawala ng kanyang kabuhayan, si Kaynes, kasama ang pamahalaan, ay kinasuhan ng malalaking kaso ng maling pagkamatay ng mga pamilya ng 16 na biktima. Tuluyang nawasak ang negosyo niya sa pinansyal dahil sa trahedya. Binago ng trahedya ang mga patakaran sa abyasyon habang buhay. Dahil nalunod ang mga elite na jumper sa bigat ng kanilang sariling kagamitan, muling isinulat ng Parachute Club of America ang kanilang safety protocol upang isama ang isang hindi mapag-uusapang mandato na nagsisiguro na sinumang tatalon sa loob ng 50 milya mula sa anumang anyong tubig ay dapat may aprobadong flotation at survival gear. Walang duda, maraming buhay ang naligtas ng safety protocol na ito mula sa channel na ito. Sa kasamaang palad, bago ito naging kailangan, 16 na buhay ang nawala. Ngayon, bawat sakuna hanggang ngayon ay isang hindi inaasahang trahedya. Walang may gustong may mamatay. Pero noong 2003 sa Inglaterra, may isang tao na gusto yon. Si Stephen Hilder ay isang 20 taong gulang na kadet sa Royal Military College of Science na bahagi ng Defense Academy ng United Kingdom. Matagal na siyang nasa militar matapos magtapos ng A-level sa Welbeck College, elitistang paaralan ng Army para sa senior high school.
Pagkatapos ng maikling di matagumpay na pag-aaral sa Bristol University, lumipat si Stephen sa Shrewsbury para mag-aral ng management at logistics at nagsusumikap maging army officer. Ayon sa karamihan, disiplinado, matalino at ambisyoso siyang binata. May pangalawang buhay si Stephen kasabay ng kanyang pagsasanay sa militar at lubos siyang nilamon nito sa paraang mahirap ipaliwanag kahit sa pinakamalalapit niyang kaibigan. Nagsimulang mag-skydiving siya at sa 2 taon, nakaabot agad ng mahigit 200 talon. Kadalasan, inaabot ng ilang taon bago marating ng mga skydiver na panglibangan ang ganong bilang. Sabi ng mga kaibigan niya, hindi lang ito isang bagay na kinagigiliwan niya, kundi isang bagay na kailangan niya talaga. Pagsapit ng taginit ng 2003 si Stephen ay sumasali na bilang bahagi ng isang 3 katong formation skydiving team na tinatawag na Black Rain, kasama ang mga kapwa niya officer cadet na sina Adrian Blair at David Mason. Sa espesyal na disiplina ng free flying na iba sa karaniwang belly down na skydiving. Ito ay parang himnastika sa ere na ginagawa libu-libong talampakan taas. Ang mga jumper ay bumabagsak ng una ang ulo, una ang paa o nakaupo, gumagawa ng mga komplikadong, koreograpyadong formasyon habang bumabagsak sa bilis na 150 milya kada oras. Kailangan nito ng matinding konsentrasyon, kamalayan sa katawan at malaking tapang. 3 sa kanila ang sumali sa British Collegiate Parachute Association Championship, isang linggong kompetisyon sa Habalstow Airfield, Lincolnshire, noong taong yun. Ika-4 ng Hulyo, 2003 ay araw ng kompetisyon at bandang 2:45 ng hapon. Sumakay sina Stephen at ang 2 niyang kasama sa jump plane at nagsimulang dahan-dahang umakyat hanggang 13,000 talampakan. Dahil sa isa pang skydiver na nag-video ng pagtalon, alam natin kung ano talaga ang naging mood sa loob ng cabin. Nakangiti si Stephen sa kamera, nagbibiro sa mga kaibigan at nagbibigay ng thumbs up. Mukha talaga siyang isang binatang handang makipagkumpetensya sa esport na mahal niya. Na magberde ang ilaw, tumalon sa himpapawid ang 3 lalaki at talagang perpekto ang pagtalon nila. Nakatuon ang buong koponan. Nagawa nila ang 19 na perpektong sabay-sabay na akrobatikong galaw at sa 4,000 talampakan natapos ang routine. Naghiwa-hiwalay ang koponan, lumayo sa isa't isa upang magkaroon ng ligtas na distansya para buksan ang kanilang mga parachute. Ang 2 kasama ni Stephen ay nagtapon ng pilot chute sa likod at agad na hinila pataas nang bumukas ang canopy nila. Sumulyap sila sa tabi nila, umaasang makikitang bumukas ang canopy ni Stephen doon, pero bumabagsak pa rin siya. Sinubukan niyang hilahin ang pangunahing deployment handle pero walang nangyari. Umasa siya sa military training at muscle memory, kaya agad niyang sinunod ang emergency protocol at kinuha ang backup reserve chute. Muli, walang nangyari. Wala na siyang nagawa kundi panoorin habang siya ay bumagsak at bumangga sa lupa sa taniman ng mais sa bilis na 120 milya kada oras. Agad siyang namatay. Nang kunin ng mga mediko at opisyal ng drop zone ang kanyang katawan mula sa matataas na mais, inakalang bihirang trahedya ito, isa sa 1 milyon, kung saan parehong pumalya ang pangunahing at backup na sistema ng sabay. Pero nang suriin nila ang gamit niya, nagulat sila dahil di nila maintindihan ang nakita. Kasi bawat skydiver ay tumatalon na may 2 parachute, isang pangunahing parachute at isang backup na reserba. Ang bawat parachute ay nakakabit sa harness na suot mo sa pamamagitan ng makakapal at matitibay na telang strap. Pag hinila mo ang deployment handle, nililipat ng mga strap ang puwersa mula sa pagbukas ng parachute papunta sa katawan mo, kaya bumabagal ka. Sa totoo lang, sila lang talaga ang nag-iisang humaharang sa pagitan mo at ng marahas na pagbagsak sa lupa. Kung masira o masabotahe ang mga strap, walang silbi kahit perpekto ang pagbukas ng parachute mo, basta matatanggal ito at lilipad palayo habang bumabagsak ka. Iyan mismo ang ginawa sa kagamitan ni Esteban. Parehong set ng mga strap sa pangunahing parachute at sa reserba ang pinutol gamit ang matalim na bagay ayon sa natuklasan ng mga investigador. Hindi basta-basta o pabaya ang mga hiwa, alam ng gumawa kung ano at bakit nila ito ginagawa. Tinawag ng pulisan ng Humberside na eksperto ang pagkakagawa ng pakikialam. Isinabing kakaiba ito sa kasaysayan ng krimen sa Britanya ng isang mataas na investigador. May isang tao na matagumpay na nakapatay sa ere sa pambansang kampyonato. Mabilis na nag-imbestiga ang pulisya ng Humberside sa pagpatay, pero hindi ito tulad sa pelikula na agad na isarang mga gate at nahuli ang salarin. Isa itong mabagal at masakit na nationwide na paghahanap sa salarin. Kinailangang hanapin at interbyuhin ng mga detektib ang libu-libong dumalo sa festival.
Naghahanap sila ng mga selosong karibal, lihim na kaaway o sinumang may galit sa batang kadete. Wala silang natagpuan hanggang 3 buwan nang lumipas. Noong Oktubre 2003, gumawa ng hakbang ang pulisya na lubos na ikinagulat ng lahat. Nagdesisyon silang puntahan ang pinangyarihan. Inaresto at ininteroga nila ang 2 kakampi ni Stevens na tumalon kasama niya mula sa eroplano, pati ang isang hindi pinangalan ng tao. Halos hindi kapani-paniwala ang pagtataksil, lalo na't ilang linggo lang ang nakaraan, ang 2 kaibigan na iyon ay nagsilbing pallbearers at nagbuhat ng kabaong ni Stephen sa libing. At ngayon nakaupo sila sa silid ng interogasyon ng pulis. Tungkol sa pangatlong lalaki, wala pang makapagpaliwanag kung sino siya o bakit siya inaresto. Nakagulo ang media sa Britanya. Napalaganap sila ng iba't ibang teorya ukol sa selos, tunggalian sa militar, at komplikadong love triangle sa malamig at matalinong pagpatay ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Kailangan na lang ng pisikal na ebidensya para maisara ang kaso, pero bihira namang makita ang totoong nangyari sa krimen dahil sa gulo ng media. Matatagpuan ito sa tahimik at napakaliit na forensic na datos. Pagbalik ng forensic report mula sa laboratorio, nagbago ang direksyon ng investigasyon sa pagpatay. Dahil nung sinuri ng forensic lab ang naputol na mga nylon strap ng parachute, hinahanap nila ang DNA ng pumatay. Inaasahan nilang makahanap ng pawis, salula ng balat o likido mula sa sinumang marahas na pumutol sa makapal na material. Tanging DNA lang ni Stephen Hilders ang natagpuan nila. Sinuri rin ng pulisya ang kotse ni Stephen na nakaparada sa drop zone buong linggo. Sa loob ng trunk, nakakita sila ng isang pares ng gunting at nang iniladay nila ang gunting sa ilalim ng mikroskopyo, ipinakita ng forensic analysis. Ang mikroskopikong hibla ng nylon sa talim ng gunting ay tumugma sa naputol na strap ng parachute reed niya. Itinuro ng pisikal na ebidensya ang di kapanipaniwalang konklusyon. Si Stephen Hilder mismo ang sumira sa sarili niyang lifeline. Habang lumalalim ang investigasyon sa kanyang buhay, lumitaw ang mas marami pang nakakabahalang katotohanan. Sa likod ng nakangiti at relax na skydiver sa eroplano, si Stephen ay isang binatang palihim na nalulunod sa sarili niyang buhay. Si Stephen ay nagkaroon ng utang na higit sa 17,000 libra, karamihan ay para tustusan ang kanyang magastos na pagkahumaling sa skydiving. Nagtapos na ang matagal niyang relasyon sa kasintahan at siya ay sobrang pressured. Sa prestihiyoso niyang akademyang militar, inakala niyang bumagsak siya sa huling mahigpit na pagsusulit. Sa gitna ng investigasyon, naalala ng kaibigan ang nakakakilabot na pahapyaw na komento ni Stephen ilang buwan na ang nakaraan. Sinabi niya na kung kailangan niyang tumakas sa buhay niya, hindi niya ito gagawin ng tahimik. Gagawa siya ng isang kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa eroplano. Dahil sa maraming pisikal at psikolohikal na ebidensya, binago ng Humberside Police ang kanilang posisyon. Opisyal nilang nilinis ang pangalan ng 2 niyang kasama, itinigil ang investigasyon sa pagpatay at idineklara ang kaso bilang isang kagilagilalas at masusing planado ang sariling pagkitil sa buhay. Pero sa UK, hindi talaga tuluyang isinasara ang isang kaso hanggat hindi ito napupunta sa coroner. At ang coroner na nataasan sa kasong ito, isang lalaking nagangalang Stuart Atkinson, ay hindi kumbinsido sa sinasabi ng pulisya. Ipinakita niya ang malalaking kontradiksyon sa kanilang teorya. Oo, natagpuan ang gunting sa kotse ni Stephen, pero iniwang bukas ang kotse buong linggo at ang susi nasa ignition lang. Pwede gamitin ng kahit sino ang gunting niya sa paliparan, putulin ang strap at itapon sa trunk. At ayon sa kanya, wala ring ibig sabihin na DNA lang ni Stephen ang natagpuan sa gunting. Kung may pumatay na naka-gloves, wala rin namang maiiwang DNA. Ang kawalan ng DNA ng iba ay hindi ibig sabihin na walang ibang tao doon. Posibleng nailipat lang sa damit ni Stephen ang mga hibla mula sa parachute pack bago pa niya isuot ang overalls nung umaga. Pero ang pinakamalaking kontradiksyon para kay Stuart ay ang mismong pagtalon. Na-video si Stephen sa huling pagtalon, kita ang saya at sabik niya habang nakikipag-eye contact sa mga kasama bago tumalon mula sa eroplano. Kung siya ang pumutol ng mga strap niya habang nasa lupa, alam niyang paglabas niya ng eroplano, patay siya. Bakit pa gagawin ng isang taong alam niyang mamamatay na siya ang 19 na perpektong, mahirap na acrobatic na galaw kasama ang mga kaibigan? Bakit siya pa rin umingiti? Mas mahalaga, bakit niya hinila ang pangunahing parachute sa 4,000 talampakan? At nang pumalya, bakit agad niyang ginamit ang reserba?
Bakit mo padadaanan ang nakakatakot at desperadong muscle memory ng pagsubok na iligtas ang sarili mo kung alam mo namang ikaw mismo ang magpuputol ng mga strap mo? Hindi talaga nakakatugma ang lahat para kay Coroner Stuart Atkinson. Kaya noong Marso 25, 2005 naglabas si Stuart Atkinson ng open verdict at inilarawan ang pagkamatay ni Stephen Hiller bilang kakaiba at misteryoso. Sa legal na sistema ng Britanya, ang open verdict ay ibig sabihin na hindi natin alam o masasabi ang nangyari. Hanggang ngayon, nananatili itong isang ganap na hindi nalulutas na misteryo at wala pang sinuman ang naparatangan. Ngayon, habang ang kaso ni Stephen ang pinakamalabong misteryo dito, ang susunod na kwento ang pinakamasakit sa puso. Dadalin tayo nito sa Honolulu, Hawaii sa gabi ng Disyembre 5, 1981 at nagsisimula ito sa kung ano sana ang isa sa pinakakapanapanabik na gabi ng taon. Una, dapat mong malaman na kada buwan, gumagawa ka ng video para lang sa Patreon at nandun na ang mga babala, hindi mo ito makikita sa iba. Kung gusto mo, nasa description ang link. Si Byron Black ay 50 taong gulang na alamat sa skydiving sa Hawaii. Itinatag niya ang Jump Hawaii noong 1976 at sa paglipas ng mga taon ay ginawa niya itong isa sa pinakakilalang skydiving team sa mga isla. Sikat sila sa pre-game show sa Aloha Stadium kung saan nagpaparachute sila sa field bago magsimula ang football games ng University of Hawaii at pinapanood ng libo-libong tagahanga. Pagsapit ng Disyembre, 1981 beses na nila itong nagawa sa taon na iyon nang walang insidente. Ang Disyembre 5 sana ang ikatlong beses. Nag-host ang Universidad ng Hawaii sa Universidad ng South Carolina at kinontrata ang Jump Hawaii para sa pre-game show. Tinipon ni Byron ang koponan ng 11 veteranong skydivers sa 12 na tao sa eroplano, lampas 10,000 beses na silang tumalon. Isinama rin niya ang 2 anak niyang lalaki. Si Danny, 20 taong gulang ang magpapalipad ng eroplano. Isang twin-engine na Beechcraft C-45 si Bobby, 25, ay tatalon kasama ng koponan. Ang C-45 ay isang maganda, maaasahan at klasikong eroplano, ngunit ito ay lubang mapanganib kapag hindi mo pinansin ang mga tuntunin sa timbang at balanse. Bago pa lumipad ang eroplanong ito noong umaga, may seryoso ngunit di nakikitang pagkakamali ng nagawa. Kapag naglo-load ng eroplano, kailangang kalkulahin ang sentro ng grabidad dahil parang siso ito habang lumilipad at dapat balanse sa mga pakpak. Kung masyadong maraming bigat ang ilalagay mo sa likod, halimbawa, nagiging delikado ang eroplano dahil mabigat ang buntot. Ang eroplanong mabigat ang buntot ay nawawala ng aerodynamic na katatagan. Ang ilong ng eroplano ay laging gustong tumaas, kaya tumataas ang resistensya sa hangin. Kapag masyadong nakaturo pataas ang ilong, hindi na nakakalika ng angat ang mga pakpak. Mag-stall ang eroplano at napakadali nitong pumasok sa isang matinding ikot na halos imposibleng makabawi mula rito. Noong araw na yon, 11 matatandang jumper na may mabibigat na gamit ang siksikan sa likod ng kabina, kaya ang Beechcraft ay lampas ng 10 pulgada sa limit ng bigat sa likuran. Sa abyasyon, kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng lubos magbago sa kilos ng eroplano. Ang 10 pulgadang pagkakamali ay ginagawang patibong ng kamatayan ang eroplanong ito na naghihintay lang ng maling galaw ng piloto. Lumipad pa rin ang eroplano mula Dillingham Field nang maayos at nagsimulang tumaas papuntang stadium. Dahil sa makakapal na ulap at malakas na hangin sa Honolulu, hindi nakita ng divers ang lupa. Nitulad ng mga tao sa Lake Erie, sumunod sa protocol ang grupong ito. Kinensailang pantalon at pinaikot pabalik ni Danny Black ang eroplano. Ang nangyari sa mga sumunod na minuto ay isang bagay na nahirapan pang ilarawan ng tama ng mga saksi sa lupa. Si June Burkhart, asawa ng Navy, ay kumakain ng hapunan sa restauran kasama ang asawa nang tumingin siya sa bintana. Sinabi niya na paikot-ikot ang eroplano sa malalawak na bilog. Noon una, akala niya acrobatic show lang ito. Habang pinaikot ni Danny Black ang eroplano malapit sa USS Arizona Memorial, lumantad ang patibong ng kamatayan na kanyang pinalilipad. Kapag lumiliko ang eroplano, dapat bahagyang yumuko ang ilong at panatilihin ang bilis. Iyon lang ang paraan para manatiling nakalutang ang eroplano. Ngunit masyadong mabigat ang buntot nito lagpas sa ligtas na limitasyon. Nang simula ni Danny ang pagliko, lahat ng bigat sa likod ay nagsimulang kumontra sa kanya. Isipin mo na lang na parang iniikot mo ang martilyo sa hawakan nito. Yung mabigat na dulo ang gustong mangibabaw.
Sa eroplano, kapag inihila buntot paatras, tumataas ang ilong, nawawala ang anggulo ng pakpak at biglang pumapasok ang buong eroplano sa marahas at di na kayang bawiin na flat spin. Sa loob ng kabina, isang tunay na bangungot yon. Kapag nawala ng kontrol ang eroplano at umikot, nagkakaroon ng matinding centrifugal force. Kung nasubukan mang sumakay sa merry-go-round sa palaruan na mabilis umikot, alam mo yung takot na parang tinutulak ka palabas at di mo mahila ang sarili pabalik sa gitna. Isipin mong mas pinalakas pa ang parehong puwersa sa loob ng metal na tubo na bumabagsak mula sa langit. Agad na napadikit sa pader at sahig ng eroplano ang 11 skydivers na may mabibigat na gamit dahil sa isang di nakikitang malakas na puwersa. Hindi sila makatayo, hindi sila makapangapang. Lubos silang naipit ng pisika ng pag-ikot. Sa unahan, itinodo ng 20 taong gulang na si Danny ang mga makina at itinulak ang mga kontrol pasulong para subukang itutok ang ilong ng eroplano pababa at muling makalipad. Dahil naipit lahat sa likod ng eroplano, sobrang bigat ng buntot at halos hindi na gumagana ang mga kontrol sa paglipad. Sa tabi ng bukas na jump door, nakaupo ang 34 anyos na skydiver na si Mike Sammons. Handa na siyang maging unang tatalon sa ibabaw ng stadium ng gabing iyon, kaya nakapwesto na siya sa labasan. Habang umiikot at nanginginig ang eroplano sa paligid niya, gumawa siya ng desisyon na malamang ay isinisigaw ng bawat instinct sa katawan niya. Tumalon siya palabas. Nang makita siyang tumalon, 3 pang jumper ang desperadong sumunod. Ngunit delikado ang makalayo sa umiikot na eroplano. Habang tumalon palabas si Mike, ang marahas na umiikot na buntot ng Beechcraft ay umikot at tumama ng diretso sa kanyang binti, dahilan para mabali ito ng tuluyan. Sa kabila ng matinding sakit at pag-ikot habang bumabagsak, umasa si Mike sa muscle memory niya. Nahanap niya ang hawakan, hinila ang lubid ng kanyang parachute at bumuka ang kanyang canopy. Ilang segundo lang, bumagsak siya sa tubig ng Pearl Harbor. Nakaligtas si Mike pero ang mga sumunod na tumalon ay naubusan na sila ng sapat na taas. Walang sapat na oras para bumuka ang mga parachute kaya bumagsak sila sa lupa. Tumama ang Beechcraft sa bahura 250 yarda mula sa USS Arizona Memorial at nagkandupi ito sa hugis na L sa pagbangga. Buntot na lang ang nakikita sa ibabaw ng tubig. Kahit nabalian ng binti, tinanggal ni Mike Sammons ang gamit niya, lumangoy pataas at desperadong sinubukang sagipin ng mga kaibigan mula sa lumulubog na wreckage. Pero masyadong malakas ang naging impact. Lahat ng 11 tao sa loob ng eroplano, kabilang na ang alamat na si Byron Black at ang 2 niyang batang anak na lalaki ay nasawi sa aksidente. Kinumpirma ng opisyal na investigasyon ang eksaktong timbang at balanse na alam na ng mga nag-check. Hindi na panatili ng piloto ang tamang bilis habang lumiliko. Ang eroplano ay lumampas ng 10 pulgada sa likod ng sentro ng grabidad. Si Danny Black, 20 taong gulang, ay hindi kwalipikado magpalipad ng ganong eroplano at kulang sa pre-flight planning. Ang trahedyang nagbura sa pangunahing bahagi ng skydiving community sa Hawaii sa isang hapon. Nananatili itong paalala na gaano man karaming matagumpay na pagtalon, di mo kayang iwasan ang panganib ng maling pagkakakarda ng eroplano. Di tulad ng mga natalakay natin, ang susunod na kwento ay hindi dulot ng maling kalkulasyon, pagkakamali o aberya sa makina. Nangyari ito dahil sa mga litrato. Ipaliwanag ko. Ang Dubnica Air ay isang skydiving operation sa paliparan ng Červený Kamen, Kanlurang, Slovakia. Noong Agosto 2015 naghahanda sila para sa isang airshow na nakatakda sa Agosto 23 at nagorganisa ng isang rehearsal flight. 3 araw na lang bago ang airshow para mag-practice ng sabayang palabas. Ang plano ay 2 magkaparehong LL-410 turboprop na eroplano ang sabay na lilipad, aayat na magkadikit at sabay na magpapalabas na kanilang mga skydiver. Malinis, eksakto, profesional. Ngayon, kung hindi ka pamilyar sa formation flying, simple lang ang mga patakaran at hindi ito pwedeng tawaran. Kapag magkadikit ang lipad ng 2 eroplano, may pangunahing tungkulin ang bawat piloto. Alamin ng eksakto kung nasaan ang kabilang eroplano sa lahat ng oras. Ang sumusunod na eroplano, lalo na, ay may tiyak na posisyon na dapat nitong panatilihin sa likod at bahagyang ibaba ng nangungunang eroplano at hindi ito dapat sa kahit anong pagkakataon lumihis mula sa posisyong yon. Ang pagitan ng 2 eroplano ay sinusukat sa talampakan, hindi sa milya. Isang saglit lang ng pagkawala ng atensyon at magiging katastropiko ang kahihinatnan.
Bawat eroplano ay may 17 skydiver at 2 piloto. Iyan ay 38 tao sa himpapawid sa 2 eroplano. Habang umaayat sa 5,000, talampakan ang 2 eroplano noong umaga ng Agosto 20, nawala na ang puwang para sa pagkakamali. Nagbanggaan ang 2 eroplano habang nagsusuri ng kagamitan ang mga skydiver sa likod ng kabina. Malala ang epekto ng insidente. Pag nagbanggaan ang eroplano sa ere, hindi lang sila nagkakahiwalay. Ang matutulis na propeller ay tumatago sa aluminum na katawan na parang papel. Napupunit ang mga pakpak. Nadudurog ang mga buntot na bahagi. Biglang nawala ng kakayahang lumipad ang 2 eroplano. Sa halos lahat ng iba pang komersyal o pribadong paglipad, ang banggaan sa ere sa taas na 5,000 talampakan ay tiyak na ikamamatay ng lahat. Pero ang mga pasahero sa likod ng mga eroplano ay 38 na piling skydiver at suot na nila ang kanilang mga parachute. Ang sumunod na nangyari ay isang desperadong, saglitang laban para mabuhay laban sa mabagsik na mga batas ng pisika. Kapag walang pakpak at buntot ang eroplano, ito'y umaalon ng wala sa kontrol at nagdudulot ng matinding nakakalitong G-forces. May ilang segundo lang para makareact ang mga skydiver sa loob ng gumugulong at wasak na eroplano. Habang nilalabanan ang kaguluhan at matinding gravity, desperado silang pumunta sa jump doors at tumalon palabas, iniiwasan ang gumabagsak na bahagi ng eroplano habang binubuksan ang canopy. Sa isang himala, 31 skydiver ang ligtas na nakalundag mula sa bumagsak na eroplano gamit ang parachute, ngunit hindi lahat ay nakalabas agad. Ang matinding G-forces at ang nagkandurog-durog na bakal ay nagkulong sa 3 skydiver sa loob ng fuselage. Bukod dito, ang mga piloto ng bawat eroplano ay nakatali sa kanilang cockpit. Wala silang oras at wala ring espasyo para makatakas. Parehong bumagsak ang 2 eroplano sa lupa at lahat ng 4 na piloto, pati na rin ang 3 naipit na skydiver ay nasawi sa aksidente. Sinuri ng investigador mula sa Slovak Aviation Bureau ang mga labi ng eroplano para alamin ang sanhi ng banggaan sa isang malinaw na araw ng tag-init at may natuklasan silang hindi kapani-paniwala na nung una kong mabasa ay nakala kong nagkakamali lang ako. Ang pagpalipad ng eroplano sa malapitang formasyon ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Ang sandaling pagkawala ng atensyon ay maari magdulot ng kamatayan. Ayon sa opisyal na ulat sa oras ng banggaan, ang kapitan ng sumusunod na eroplano ay gumagamit ng telponyo at kumukuha ng litrato ng nauunang eroplano sa bintana ng kanyang sabungan. Habang ginagawa niya ito, dahan-dahang umusad pataas ang kanyang eroplano hanggang pumantay sa sinusundan niyang eroplano. Nang mapansin ng alinmang piloto ang nangyayari, wala nang natirang oras. Ngayon, wala akong ideya kung bakit niya inisip na ayos lang yon. Bawal mag-text habang nagmamaneho, lalo pa ang kumuha ng litrato habang napapalipad ng eroplano. Wala akong alam sa iniisip niya habang itinutok niya ang telpono sa bintana, pero malinaw na 38 tao ang nagtiwala sa kanya ng kanilang buhay at 7 sa kanila ay hindi na nakauwi dahil lang sa gusto niyang magpicture. Lahat ng sakuna sa listang ito ay dulot ng nakamamatay na pagkakamali ng tao sa mismong oras. Pero ang pinakamalalang sakuna sa skydiving sa kasaysayan ay hindi dahil sa pagkakamali sa ere, kundi sa dumi. Noong Setyembre 11, 1900 at 82 ang lungsod ng Mannheim sa kanlurang Alemanya ay nasa gitna ng isang malaking pagdiriwang. Iginawad sa lungsod ang opisyal na karapatan nito bilang lungsod 300 at 75 taon na ang nakalipas at nagdaos ang lokal na pamahalaan ng linggong pagdiriwang para gunitain ito. May mga konsyerto, exhibition at noong umaga ng Setyembre, 11 isang kamanga-mangang airshow sa Mannheim City Airport na dinagsa ng libu-libong tao upang panuorin. Ang tampok sa airshow na yon ay kakaiba at hindi pa nakita ng iba. Isang internasyonal na kupunan ng mga skydiver na binubuo ng 23 Pranses, 9 Welsh, 6 Aleman at 8 Amerikanong jumper ang magtatangkang magtala sa Guinness. Mga world record para sa pinakamalaking free fall formation circle na nabuo sa kasaysayan ng tao. Kailangan nilang sabay-sabay tumalon mula sa eroplano sa mataas na altitude. Maghawak kamay sa isang malaking bilog habang gumabagsak sa isang daan at 50 milya kada oras at panatilihin ang formation ng sapat na tagal para mapatunayan ito. Para madala ang lahat ng mga skydiver sa taas, humiling ang lungsod ng 2 US Army CH-47 Chinook helicopter mula sa base militar ng Amerika sa Mannheim.
Ang Chinook ay isang napakalaking twin-rotor na halimaw na pang-transport. Makapalang balute, matibay at ginawa para mabuhay sa gitna ng digmaan. Parehong dumating ang dalawang helicopter sa oras noong umagang yon at pagkatapos, sa isang punto bago ang paglipad, may nagdesisyon. Walang sinuman ang lubos na nakapagpaliwanag kung sino ang nagdesisyon o kung bakit. Pero imbes na hatiin ang mga skydiver sa dalawang helicopter gaya ng plano, ang buong team ay isinakay sa iisa lang. Pagsara ng mga pinto na nag-iisang Chinook na yon, may 38 skydiver, 5 American crew at 2 reporter mula sa American Forces Network na sumakay sa huling sandali matapos marinig ang pagtatangkang magtala ng record para mag-cover ng kwento. 46 katao lahat-lahat, kulang ang mga upuan para sa lahat, kaya 11 katao ang kailangang tumayo. Mga alas 12:30 ng hapon, lumipad na ang Chinook. Maraming hot air balloon ang dahandang lumulutang sa airfield habang libu-libong manonood ang naghihintay sa pagtalon ng mga skydiver. Masaya ang mga tao pero natapos ang kasiyahan nang biglang makarinig ang mga tao sa lupa ng isang nakagigimbal na lulong ng pagkiskis na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ngayon, para maintindihan mo kung anong nangyayari sa loob ng helicopter na yon, kailangan mong maintindihan ang isang pangunahing bagay tungkol sa kung paano gumagana ang isang Chinook. Ang Chinook helicopter ay may dalawang malaking rotor, isa sa harap at isa sa likod. Di tulad ng karaniwang helicopter, ang dalawang rotor ay umiikot sa magkasalungat na direksyon at ang mga talim ay dumadaan sa parehong espasyo sa hangin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila nagbabanggaan ay dahil eksakto ang kanilang timing, parang dalawang tao sa umiikot na pinto na hindi nagkakabanggaan dahil alam nila kung kailan eksaktong papasok. Kinokontrol ng gearbox ang timing at tulad ng ibang bahagi ng makina, kailangan itong laging nabababad sa langis para maiwasan ang overheat. Ang maliliit na jet sa loob ng transmisyon ay patuloy na nagsispray ng langis sa mga gumagalaw na bahagi. Bawat segundo sa ere ang helicopter, parang timing belt sa kotse mo. Habang umiikot ang kahon, eksaktong tugma ang galaw ng mga talim, kaya ilang pulgada lang ang pagitan nila. Kapag nasira yon, pinakamalalang bangungot na ito ng bawat piloto. At sa Mannheim, Setyembre 11, 1982 nagkatotoo ang bangungot na yon. Biglang pumali ang gearbox kaya nagbanggaan agad ang mga talim ng dalawang malalaking rotor sa daan-daang milya bawat oras. Ang tindi ng banggaan ay bumasag sa dalawang rotor habang nasa ere. Bumagsak ang helicopter mula sa langit na parang bato at diretsong bumagsak sa 656 Autobahn Highway sa ibaba. Dahil nasa walong, daang talampakan lang sila na magsalpukan ang mga rotor, wala talagang oras para makareact. Lahat ng 46 na tao sa loob ay namatay. Isa itong hindi masukat na trahedya. Agad pinatigil ng militar ang lahat ng Chinook nila dahil sa takot na may depektong disenyo. Sinuri ng mga investigador ang mga bahagi ng bumagsak na eroplano para tukuyin kung paano nagkapira-piraso ang isa sa pinakamalakas na transport helicopter sa mundo sa isang maaraw na araw. Wala silang natagpuang tama ng missile. Wala rin silang natagpuang tama ng ibon. Ang sanhi ay isang piraso ng dumi. O, isang maliit na piraso ng dumi. Habang nagsasagawa ng regular maintenance sa lupa bago lumipad ang helicopter, ginamit ng mga mekaniko ang dinurog na balat ng Nogales bilang sandblast para linisin ang mga bahagi ng transmisyon. Karaniwan at banayad ang pamamaraang ito sa paglilinis ng mabibigat na makina, ngunit nagkamali ng kaunti ang mga mekaniko. Hindi nila natanggal lahat ng alikabok at may natirang balat ng Nogales sa transmisyon na unti-unting nagsama sa grasa. Nang lumipad ang helicopter noong Setyembre 11 ng umaga, dumaan ang mga namumong piraso sa linya ng langis at nagbara sa jet ng pampadulas. Dahil nabara ang jet, hindi nakatanggap ng langis ang gearbox para palamigin ang sarili nito. Nagsimula itong uminit ng sobra, naglock at yun na yun. 46 na buhay ang nawala dahil sa isang bagay na tila walang halaga. Isang bagay na malamang hindi mo man lang iniisip pero napakaliit ng palugit sa himpapawid. Kinansela ni Alkalde Wilhelm van Holt ng Mannheim ang lahat ng natitirang pagdiriwang na anibersaryo. Isang inukit na batong alaala ang inilagay sa pasukan ng paliparan ng lungsod ng Mannheim. Nasa palatandaan sa paanan ang mga pangalan ng 46 na biktima. Tuwing Setyembre 11 nagtitipon ang mga pamilya para alalahanin ang insidenteng nagsimula bilang world record attempt pero nauwi sa 46 na sangkot sa highway dahil sa hindi tamang pag-flush ng transmission. 6 na sakuna ang nangyari.
Lahat ng iyan ay ganap na mapipigilan at wala ni isa sa mga biktima ang sumakay sa eroplano dahil nais nilang mamatay. Nagtiwala sila sa kanilang gamit, nagtiwala sila sa kanilang mga kasama at inasahan nilang makakauwi sila. Pero ang lalaki sa susunod nating video ay alam na alam kung ano ang pinapasok niya. Isang 58 anyos na lalaking mapangahas ang gumawa ng sariling kahoy na bariles, nagkulong kasama ang 100 libra ng bakal na anvil para maging matatag at kusang itinapon ang sarili sa 167 talampakang bagsak ng Niagara Falls. Hindi mo akalain ang sumunod na nangyari.